Ikinuwento ng kanyang abogado ang reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyari sa Confirmation of Charges hearing ng kanyang kaso sa ICC. Kampante naman daw ang panig ng mga biktima na matutuloy sa paglilitis ang kaso. Mula sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Marisol Abduraman. Mahirap. Mahirap kasi kanina. Pigil yung aming, pigil yung aming damdamin kasi sobra kaming, na overwhelmed dahil para talaga yun sa amin yung mga sinasabi. Sa amin yun ng mga biktima. They mentioned yung isa sa mga modus operandi, di ba po, yung binabalot ng packaging tape yung ulo. Naging clear lalo ito. Naging clear lalo to sa amin na yung policies ni Duterte, yung rason bakit nangyari yun. Hindi na napigilang maiyak ng ilang kaanak ng mga napatay noong kasagsagan ng war on drugs sa bansa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagdadalamhati, kundi luha ng kasiyahan. Ang akala raw kasi nila, hindi na nila makakamit ang mailap na hustisya. Ngayon, kampante raw silang mauuwi na sa paglilitis ang hearing sa Confirmation of Charges sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, you think the prosecution had done enough? Yes. I think more than enough to show na there are substantial grounds to believe na Mr. Duterte committed the crimes charged. Dami nilang mga ni-reference, no less than the statements himself of the suspect, Mr. Duterte. Siya po yung Exhibit A ng mga ebidensya po. Para naman sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, We'll see what happens. We haven't made our case yet. nakausap raw ni Kaufman ang dating Pangulo matapos ang unang araw ng hearing. We gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. What was his reaction? Yes. He was happy. What did he say, Attorney Nick? That he was happy. Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, but I can assure you that he's extremely happy with the way that things are going at the present moment in time. Ang mga taga-suporta naman ng dating Pangulo, patuloy pa rin daw na makikipaglaban at mananawagan para siya ay mapalaya na. Sa Huwebes, nakatakda namang magpresenta ng kanilang mga ebidensya ang depensa. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kanyang kaso.